Dito sa may mga bakante pa po. Okay. Uy, maganda boses ko dito. May bakante pa po dito sa harap. Huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiyang lumapit sa harap. Kasi pag nasa likod kayo, una kayong aalis. Okay. Parang hindi ko sanay magsalita ng malakas sa microphone. Maraming salamat mga kapatid at binasa natin kanina ang Hebrews chapter 5 verses 11 hanggang 14 at mamaya ulitin natin, dadaanan natin. Tapos pinag-uusapan natin ang spiritual maturity at ang tanong natin, bakit marami sa mga miyembro sa church ay parang hindi nakakarating sa tinatawag nating spiritual maturity? Well, ang sagot ko, wala po kasing pinaka-stage na pag dumating ka roon, ikaw ay ganap ng spiritual mature. Wala po. Yun pong lugar na yon, kahit na andon ka na sa estado na yon, ikaw ay mananatili or magpapatuloy na magmamature sa harapan ng Panginoon. Hindi katulad ng edad na pag pumatong ka na sa 70, 70 na yon, maghihintay ka na ng for 1 year na mag-71 ka. Ang pinag-uusapan po natin dito ay, sabi nga natin, wala pong hangganan ang spiritual maturity. Pero, mahalaga pong makita na ang mga Kristiyano, lalo na kapag siya ay may edad na sa gawain ng Panginoon, ay kakakitaan naman ng pagtanda ng kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, ay nagiging pagpapala siya sa mga bagay na nakikita sa kanyang buhay bilang isang Kristiyano. Okay, ulitin natin. Ang sabi ng verse 11, ito po ay hango po sa Amplified Bible. Normally po kasi ginagamit natin ay New International Version or di kaya ay King James Version o ano po mang version. Any version, makikita rin natin yung mga salita na ito. Pero gusto ko lang kasing gamitin ang Amplified kasi kung inyong mapapansin, mayroon pong naka-close parenthesis. Mahalaga po yun, naka-close parenthesis na yan. Okay, verse 11, concerning this, mayroon pong context from verse 1 hanggang verse 10. Ang context po doon ay ipinapakita na si Jesus ang ating high priest. Siya yung pinakapunong saserdote natin. Siya yung naghahandog ng ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo. At siya inihalin tulad ni Melchizedek. Pero hindi natin pag-uusapan yon. At siya, ang sumulat ay marami pa siya sana siyang sasabihin patungkol sa kalagayan ni Kristo at ni Melchizedek kung bakit siya itinulad roon. Pero hindi na niya binigyan ng masyadong pansin at pagpapalawak sapagkat ang sabi niya sa verse 11, concerning this we have much to say. Marami pa kaming gustong sabihin. And it is hard to explain. Mahirap pong ipaliwanag sa inyo. Mahirap din kasi kayong paliwanagan. Since you have become dull and sluggish in hearing. Naka-enclose parenthesis doon, sluggish in your spiritual hearing. So hindi lamang literal na pandinig ang tinutukoy dito, kundi yung patungkol sa spiritual na mga bagay. So kung naniniwala tayo na tayo ay taong ganap, mayroon po tayong physical at mayroon din po tayong spiritual na bahagi. At siguro naririnig physically, but spiritually, hindi narinig. At dahil hindi narinig, hindi naiintindihan lahat ng mga paliwanag. Hanggang physical understanding lang. Pagdating sa spiritual, wala. Mabagal, sluggish, hilahod, and disinclined to listen. Verse 12, for though by this time you ought to be teachers. So, ibig sabihin, may edad na sila sa pananampalataya. Pero hindi sila dumating doon sa punto na tagadala o tagapagbahagi na sila ng
salita ng Diyos. Tagapagturo na sila. So by this time, you ought to be teachers. Because of the time you have had to learn these truths, you actually need someone to teach you again the elementary principles of God's Word from the beginning. And you have come to be continually in need of milk, not solid food. Okay, so narinig nila, nandito na sila sa kalagayang ito, pero dahil hindi nila naintindihan spiritually, bumabalik sila doon sa dati nilang kalagayan. Because of the dullness of their hearing. Verse 13, for everyone who lives on milk is doctrinally inexperienced and unskilled in the word of righteousness, since he is a spiritual infant. Verse 14, but solid food is for the spiritually mature. Spiritually mature. Kaya yun ang ating tema sa buong buwan, spiritual maturity. You may be mature physically, but you are infant when it comes to spiritual. But solid food is for the spiritually mature, whose senses are trained by practice to distinguish between what is morally good and what is evil. So, okay. Hindi ko alam. Pero, ang mga talatang ito ay hindi tumutukoy sa isang tao lamang. Tumutukoy ito sa lahat ng mga Kristiyano. Tinutukoy nito ay buong church. Hindi dito tinutukoy ang mga hindi Kristiyano. Sapagkat kung ikaw ay hindi Kristiyano, ibig ko sabihin, kapag ikaw ay walang relasyon kay Jesus Christ, hindi mo siya tinanggap bilang yung Panginoon na tagapagligtas, ikaw ay patay sa harapan ng Diyos. Patay ka sa iyong spiritual na kalagayan. Yun ang sabi ng Bible. So hindi ito tumutukoy doon sa mga taong hindi mananampalataya kay Kristo. Tinutukoy nito ay mga miyembro ng Kristyanismo. So dahil nandito tayo sa loob ng church, I'm hoping at I am trying nandito sapagkat tayo ay sumasampalataya sa Panginoon. Anong kanilang problema? Spiritual ailment, spiritual sickness, and that is the dullness of hearing. Mayroon silang tenga, pero hindi nakakarinig. Mayroon silang tenga physically, pero wala silang pandinig spiritually. But ang sabi doon, ang sabi ng verse, for you have become. Verse 11, since you have become dull, nagiging mapurol sila. Yung word na become ay nangangahulugan na hindi sila nagsimulang purol. Nagsimula silang magaling. Naging become lamang sila. Nagiging ganun. Bakit? Sapagkat ang ginamit lang nila ay pandinig na pang-pisikal, pero hindi nila pinaiiral at binigyan ng kahalagahan ang pandinig spiritual. At nagiging mapurol sila sa spiritual. Maaaring mahusay sila sa physical, pero mapurol sila sa kanilang spiritual na kalagayan. Kaya pala nasabi sa Matthew chapter 11, chapter 13, and Revelation chapter 2, verse 7. Matthew chapter 11, verse 15, ang sabi ron, he who has an ear, let him hear. Siyang may pandinig ay makinig. Yun ay galing mismo sa bibig ng Panginoon. Inulit ng Matthew chapter 13, verse 9, he who has ears to hear, let him hear.
Revelation chapter 2, verse 7, He who has an ear, let him hear. Ano ang kanyang pakikinggan? What the Spirit, the Holy Spirit says to the churches. So ang bawat Kristiyano ay inaadhika na dapat hindi lamang tayo makinig sa pamamagitan ng ating physical na tenga, kundi tayo din naman ay magbukas ng ating spiritual na mga tenga upang marinig at maintindihan natin kung ano ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. At paano naririnig yon? Sa pamamagitan ng mga leaders na nagsasalita sa inyong harapan. At sabi ng inyong Sunday school kanina, the moment you believe in Jesus Christ, ibinigay sa iyo ng Diyos ang Holy Spirit. At naintindihan mo ng dahan-dahan ang mga bagay at mahalagang panukala ng Diyos sa iyong buhay. Hindi yung tumanggap ka ngayon, bukas marami ka nang alam, hindi ganun eh. Gradually, you will learn the Bible. Kaya wag natin ding husgahan kaagad yung mga bagong salta sa pananampalataya. Ay sabi nun, bakit wala naman akong nakitang pagbabago sa buhay niya? May proseso po kasi ang pagbabago. At ang lahat tayo ay nasa proseso. Wala pong perfect, wala po. Mayroon pong perfectong kalagayan ay pagdating natin sa harapan ng Panginoon. He who has an ear, let him hear. Ito ay panawagan ng Diyos sa buong sanlibutan. Kasama na yung hindi mananampalataya. Upang maintindihan din nila sa pamamagitan ng pakikinig ay dumating ang pananampalataya. So kung walang naririnig ang isang tao, kahit na sa physical na pandinig, hindi niya maunawaan ang pananampalataya. Hindi niya maunawaan ang kaligtasan. So itong panawagan ng Diyos ay pangkalahatan. Pero ang tawag sa transformation para tayo ay mag-mature ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Santong Espiritu para sa lahat ng sumasampalataya. It is a call to maturity. Yun ang pinaka-goal ng Panginoon, na hindi lamang tayo manatiling bata sa pananampalataya, bagkus tayo ay lumaki, lumago, at tayo ay yumabong, at tayo ay uunlad at tatanda, kapupulutan ng husay at galing sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ito ang nagbibigay sa atin ng tulak, ng push, ng urge, upang i-align natin at i-level up natin ang ating buhay sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng katuruan ng salita ng Diyos. There is no other way. Biblia lamang po ang tanging mag-aangat sa atin sa pamamagitan ng ating pangunawa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa panahon po ng luma na kapanahunan, sa panahon nila Apostol Pablo, nating luma, ang pakikinig ay isa sa pangunahing pagkakataon na marinig at maintindihan ng mga tao kung ano ang nangyayari sa paligid. Sapagkat hindi pa masyadong uso, hindi pa kalat, hindi pa laganap ang mga panulat noong araw. Wala pang dyaryo, wala lahat. So sa pamamagitan ng pakikinig, noong aking panahon, mga kapatid, doon sa probinsya, ayaw ko, mga taga Surigao dito, taga Mindanao, noong way back 1960, 1970, para malaman mo ang balita kung anong nangyari sa bayan, mayroong isang grupo na tatayo doon sa mga kanto ng kalsada at tatambul sila. Tatambul sila ng malakas at mayroong magsasalita, pahibalo, pahibalo. O mga Bisaya lang ang mahibalo. Paalala, paalala, paunawa, paunawa, panawagan, panawagan. Ito ang balita. Lalabas sa mga tao, makikinig sila kung ano ang sinasabi.
sapagkat doon sasabihin kung ano ang kalagayan ng kanilang lugar. Ano ang pangangailangan, ano ang improvement. Ang tawag doon ay bandilyo. Binabandilyo ang kailangang malaman ng tao. So gaano kahusay or gaano ka, how important it is to lend an ear. Di ba sa klase, ang sabi ng teacher, lend an ear. Pahiram ako ng inyong mga tainga. Importante po yun. Kailangang marinig ng mga estudyante. Sa church, hindi ko alam kung lahat ng mga sinasabi ng mga nagsasalita dito ay inyo ngang narinig. Or kung inyo ngang narinig, ay inyo bang naiintindihan? Itanong din po namin sa mga nagsasalita dito. Sa amin bang pagsasalita, nasalita ba namin yung aming narinig? At yung bang aming narinig, ay amin bang naintindihan? Kaya namin sinasabi sa inyo, para kayo ay lumakas at magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Romans chapter 10, verse 17. At alam ko, paborito ng marami yan. Romans chapter 10, verse 17. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Totoong mahalaga ang pakikinig. Pero kung ang iyong pinapakinggan ay hindi salita ng Diyos, may problema tayo. Sapagkat punong-puno tayo ng mga heretics. Punong-puno tayo ng mga fake news. Punong-puno tayo ng mga false prophets sa ating kapanahonan. Magbukas ka ng YouTube. Mayroong mga tinatawag na mga fake news. Lalo na ngayon na umiiral na ng 75% ang AI. Welcome, Jeremy at Ma'am. Mamaya mo na ipakilala. Salamat at tumupad ka sa ating usapan na iyo siyang dadalhin. 75% ng AI, artificial intelligence. Dati hindi gumagalaw ang tao, picture lang, pinagdudugtong para magiging buhay. Pero ngayon, pagtabihin mo ang totoong nangyayari at doon sa gawa ng AI, hindi mo na malalaman kung alin ang totoo at alin ang kopya. So gaano ka-importante na tayo ay makinig sa salita ng Diyos at sa mensahero ng Diyos na dilibat ang banal na Espiritu at sa mga mensahero ng Panginoon na kung tawagin natin ay mga preachers of God. Gaano ka-importante yon? Sapagkat ang mundo, dahan-dahan tayong nililigaw palayo sa katotohanan. There are people who are twisting the Word of God para masusugan yung kanilang maling paniniwala. Kaya napaka-importante po yung Sunday School. Mayroon pang illustration. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Chok-tok. Paborito ko yan noong araw. Kahit hindi ka na magsalita, guhit ka lang ng guhit. That Jesus is not the Father, and the Father is not Jesus, and Jesus is not the Spirit, and the Spirit is not the Father. Importante po yun. But God, the Father, is God, and Jesus, the Son, is God, and the Holy Spirit is God, sapagkat mayroon tinatawag na Triune God. Ngayon kung hindi tayo dumadalo sa Sunday School, sinong magtuturo sa atin noon? Wala. Napakahalaga po nun. May narinig ka, nakita mo pa.
Sinong Kristiyanong hindi titibay? Sinong Kristiyanong hindi magmamature? Ang maniniwala ko, kahit 1 month lang na ituro ang theology, or the doctrine of God, or the doctrine of the Holy Spirit, o anumang doctrine, katuruan na ituturo, bigyan ko lang kayo ng 1 buwan, at ikaw ay umattend, at ikaw ay hindi, tanungin ko kung sino ngayon ang maraming alam. At kung sino ngayon ang maraming tamang alam. Ang hindi umaten, may alam. Mula sa haka-haka. Kaya nga, ang sabi niya, si Kristo naman ay tao lang, kaya nga namatay. That is not sound doctrine. Pero ang isang tao umaten sa Sunday school at naituro ang kalagayan ni Kristo na Diyos na nagkatawan tao, kaya kailangan siyang mamatay para ikaw ay maligtas sa iyong kasalanan, yun ang mahusay na doktrina. Importante po ang pakikinig. At yun ang sakit nitong talata na ating pong tinutunghayan, the dullness of hearing. Mas malalim pa ang problema. Being dull of hearing is not a problem with the ears. It is a problem of the heart. Yung puso niya hindi tumitibok para lalong pakinggan at ibigin ang salita ng Diyos. Maririnig mo eh. Pero bakit hindi tumitimo? Because your heart is not on it. Your heart is outside, seeing things. Doon sa mga bagay na gusto mong makuha at gusto mong marating, na andun ang puso mo, yung tainga muna sa church. Ang nakikinig, ang tagapakinig, ay hindi interesado sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Gusto lang niya malaman may Diyos. Gusto niya lang kupkupin siya ng Diyos. Gusto niya lamang pagpalain siya ng Diyos. Pero ayaw niya na sundin at pakinggan kung ano ang sinasabi ng Diyos para sa Kanya. Ang tanong natin, bakit hindi ako nabe-bless? Bakit? Pinakinggan mo ba ang salita ng Diyos? Nilagay mo ba sa puso mo ang salita ng Diyos? At meron tayong kasabihan sa mga matatanda, narinig, lumabas sa kabila. Yung iba hindi. Wala talagang pumasok. Walang pumasok. Mabuti pa nga siguro yung may narinig. Pumasok, may narinig kahit paano may naiwan. Puro question mark. Kama. Mga apostrophe. Kung ano, lumabas. Mayroon siyang nakuhang kahit konti. Pero talagang yung iba ay tumatalbog lang. Yung kung tawagin ay, for the sake of attendance. Kailangan nandun ako kasi nakakahiya kay pastor. Kailangan nandun ako, nakakahiya kay kumare. Nahihiya ka sa, nagyaya sa'yo. Kailangan nandun ka. Pero ang iyong tainga, maaaring bukas, pero ang iyong napapakinggan, lumabas sa kabila. Or di kaya talagang tumatalbog. Bakit? Nung umupo ka dyan, nagsasalita dito, kung sino mang nagsasalita, nagsaselfon ka lang. Or di kaya mayroon kang transaksyon. Yun ang problema. The dullness, the sluggishness of hearing. Alam niyo ba, yung hindi natin pakikinig ng Diyos, maaring isa sa mga bagay na tinatawag nating unanswered prayer. Pray ka ng pray, pray ka ng pray, pero hindi tinutugon ng Panginoon. Naalala niyo nung araw, may prayer meeting tayo? O sige, hati-hatiin natin yung grupo. Nakakatuwa yung makita yung inyong prayer meeting na grupo-grupo kayo eh. Wag lang kayong nagchichismisan pag naggrupo na kayo, no? Baka nagmamaritesa na lang kayo. Pero nung araw, pagka naggrupo-grupo tayo, iba nakaharap pa sa poste, doon ka magpipray. Lord, maraming salamat.
Lord, kailangan magkaroon ng refrigerator dito sa area na to. Ang sarap paging ganun. Tapos yung iba nakaharap sa labas, Lord, yung bahay na yon, yung mga nakatira doon, dalangin ko sila madala sa Panginoon. Yan ang ginagawa natin noong araw. Pero bakit kung minsan parang walang narinig ang Diyos? Ba't parang yung hinihingi natin parang hindi dumating? Mga karamdaman natin, parang hindi naman tayo gumagaling. Laklak na tayo ng laklak, ng kung ano nilalaklak natin para tayo gumaling. Hindi naman tayo gumagaling. Nilulunod na natin ang ating sarili kakapray, pero hindi naman nangyayari sa buhay natin. Wala sabi ng Proverbs 28 verse 9, one who turns away his ear from hearing the law or the word of God, even his prayer is an abomination. Kung ikay nandun lang, at kasama mo naman ang tenga mo, pero yung tengang spiritual mo ay wala doon. Nagsasayang ka lang ng panahon. Bakit? Malayo ang puso mo. Kaya pala sabi sa Lumang Tipan, malapit lang sa akin ang inyong mga bibig, pero ang inyong mga puso ay hindi ko madama. So, ito yung problema nila. Mayroon silang tenga na nakakarinig naman, pero hindi nakakaunawa. Kamusta po ang ating mga tenga, mga kapatid? Tanong ko lang, ilan taon ka na, wag na lang sa church, ilang taon ka na sa iyong pananampalataya? By the way, ilang taon ang mga alagad dung kasama nila si Jesus? 3 years. Kasi 3 years, namatay si Lord, umakyat sa langit, nabuhay, umakyat sa langit, naiwan sila. For 3 years. Paniniwala ko yung 3 years ay sapat para maunawaan ng mga tagapakinig, ng mga tinuturo ni Jesus Christ. Naniniwala ko, for 3 years, ilang taon ang bata ay marunong ng maglakad? Di ba? Kahit tutumba-tumba, 1 year old, ilang taon siyang nagsasalita ng tama, ng mahusay. Nung isang araw lang, kasama ko si Kobe, nagulat ako. Namangha ako sa batang yun. Mamaya, kikwento ko. Naniniwala ko, yung 3 years, walang Kristiyano na mananatiling 3-year-old sa harapan ng Panginoon sa kanyang pananampalataya. Sapat yun upang siya ay makapagpatuloy at siya ay umidad sa kanyang pananampalataya. Inilantad ang kanilang immaturity. Verse 12, For though by this time, you ought to be teachers. At sabi sumulat, sana itong panahon na ito, magmula nung kayo'y nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, sana sa panahong ito, mga tagapagturo na kayo. Pag sinabi natin tagapagturo dito sa context na ito, para sa lahat ng mga Kristiyano, kung ikaw ay umedad ng 3 years, marunong ka nang magdala ng salita ng Diyos. Mga gospel bearers na kayo, mga light bearers na bawat isa, marunong ka nang magbahagi ng salita ng Diyos doon sa mga gustong kumilala sa Panginoon. 3 years old. 5 years old. 7 years old. Wala, no? 10 years old. Pastor, 1 year old lang. 1 year old lang ako. 1 year old lang ako. Pwedeng ganun. Kulubot ka na. Pero 1 year old ka lang sa buhay pananampalataya. By this time, you ought to be teachers. Pero anong nangyari? You need someone to teach you again. Again. Tinuruan na kayo, naunawaan niya, lumakad na kayo.
Bakit bumalik kayo ngayon? Tuturuan na naman kayo. Kailangan nyo naman turuan kayo ng mga teachers uli. For the oracles of God, sa mga katuruan, mga prinsipyo. Ang sabi na ibang aklat, ng ibang version, the elementary teachings. Dapat college na kayo. So, ano makita natin? Kung ikaw ay 5 years na sa church, at wala ka pang nabahaginan, anong tawag sa'yo? Kayo sasagot nun. Kasi dito, pinapakita ng sumulat, yung kanilang spiritual immaturity. Dapat mga tagapagturo na kayo. Pero hanggang kayo pa ang tinuturuan. Kung minsan nasasaktan yung loob ko, hindi para lumaki ang ulo ni Pastor Jason. Kasi hindi ko naman minamaliit yung iba. Ilan ba kaming pastor dito? Ako, si Ruel. Pastor Ruel, gumaling ka na. Yung Noel, Pastor Dads, Pastor Jason, si Edison, nasa malayong lugar eh. At ginagamit naman siya ni Lord doon. Si Pastor Yan, si Pastor Long, si Pastor Jim. Di, sa totoo lang. Seriously, mga kapatid. Hindi nyo man ako nakikita rito, pero nakikita ko ang bawat isa sa inyo. At ipinagpipray ko ang mga taong alam ko na kayo ay tinatawag ng Panginoon pagdating ng panahon sa ayaw nyo't sa hindi, maglilingkod kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng church management or church leadership. Isa sa pinagpipray ko ay si Jake. Si Paul Jake. Patayuan nga natin si Mr. TikTok. Palapakan natin si Lord. Nag-withdraw yan kahapon sa ATM machine. Magkano, Brad? 140,000? 140,000? Parang nagpapaloko-loko lang noong araw yan eh. Parang madulas, i-video, ipopost. Ngayon, teamwork sila mag-asawa. Kaya click eh. Click. Pero sa totoo lang, ipinagpipray ko si Paul J. Si Sheila kasi, naglilingkod naman talaga sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga kabataan. Pero si Paul J, alam mo pinagpipray ko, magiging mahusay na leader sa church in the future. Kung si Robert naman gusto, wala naman problema eh. Walang problema, bro. Alam mo kung ikaw ang maging pastor, hindi mo na kailangan tumuntong sa stage eh. Ipag-pray nyo rin kami kasi, tingnan nyo ha, ako, 68 na ako. Maring 3 years, 5 years, wala na ako. Lobat na ako, may mahina na eh. Lalo na si Pastor Dads. Yung igsi ng hagdan na yan, umaaray-aray na, sakit na. Tingnan mo si Pastor Well, parang magre-retire na, hindi na nakakabangon. Ang bata-bata dito, si Pastor Jason na lang eh. Pero sa liit niya at natambakan siya ng trabaho, grabe yan batang yan, saludo ako dyan. Galing ng Bataan, pagod na pagod, dumating dito, anong oras na, gabi na. Ikaw pa rin leader ng Kingsmen? Ikaw pa naglilid? Baka lumampas ka sa langit, Brad. Anong tawag mo sa kanya? Immature? Hindi pa siya doon sa perfect stature ng maturity. Pero makita mo, naging blessing siya sa marami. Amen?
O, palakpakan natin si Lord. Hindi makangiti yung asawa, pero dama ko yung tibok ng puso. Papakain ka mamaya. Ito yung problema. Maraming mga Kristiyano, at sabi ng Biblia, darating si Lord. Kailan darating si Lord? Tingin-tingin tayo, kailan ba darating si Lord? Ang sabi ng Biblia, darating si Lord kapag ka ang buong mundo ay narinig na ng mga tao ang salita ng Diyos. Ala namang nangangaral. Ang daming Kristiyano. Milyon-milyon ng Kristiyano sa buong mundo, pero hindi lahat nangangaral. Ano kaya? Kung gawin natin, starting dito sa FCC, at saturate natin ng buong pingkian, at kahit wala na tayong sabihin, yakapin na natin kahit hindi natin kakilala, yakapin na natin at ipanalangin natin ang taong ito. At sa panalangin mo, ipasok mo yung salita ng Diyos. Ano kaya? Pero hindi natin nagagawa, ano? Pero marami na tayong bala kung tutusin. Pero ito ang problema nila. Ang plano ng Diyos, ang design ng Diyos, ang goal ng Diyos, ang bawat Kristiyano ay makapagturo ng salita ng Diyos. Makapaghatid, makapagbahagi ng salita ng kaligtasan at kapatawaran at pag-ibig at pagpapala at kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Panginoon na, pero hanggang ngayon tinuturuan pa rin kayo. Dapat tagapagturo na tayo. Pero alam niyo ba, mas gusto nilang tagapakinig lang sila. Bakit kaya? Nung isang araw kasama ko si Kobe, nagtatanong din siya. Yun ang naririnig ko sa kanya. Bakit ganun? May kausap dito. Yun ang tanong niya. Ano ba? Bakit? Kaya pa ba? Sabi ko, parang may multo yatang kasama to, apo ko, may kausap. Paulit-ulit yun. Bakit ba? Bakit ganun? At ang tanong natin ngayon, bakit nga ganun? Sapagkat mahirap nga naman ngumuya. Mahirap ngumuya. Lalo na kung may problema ka sa ngipin. Meron na ba kayo nakikitang taong gustong-gustong ngumuya pero wala siyang panguya? Sinisip-sip na lang niya. Kaya yung isang oras na pagkain nagiging half day sa kanya. Wala nang lasa yung manok. Mahirap ngumuya. Lalo na kung wala kang panguya. Pero mayroon silang panguya. Pero ayaw nilang ngumuya. Mas gusto nilang uminom. Ang sarap na uminom. Lalo na kung ang iniinom mo ay nakasanayan mo na. Verse 12b hanggang 14. And you have come to be continually in need of milk, not solid food. For everyone who lives on milk is doctrinally inexperienced. Doctrinally inexperienced. Kaya gusto ko, yun yung version na gagamitin. Sa ibang version, wala yan. Doctrinally inexperienced. Pag sinabi natin doctrinally, alam ko yon. Graduate ako ng Bible school. Alam ni Pastor Jason yan. Nag-aaral yan ng Bible school. Alam ng mga pastor yan na nag-aaral kung ano ibig sabihin ng doctrine. Doctrinally inexperienced. Ito yung mga taong hindi mo kayang iligaw. Kahit lasunin mo ang Biblia at iharap sa kanila, hindi mo sila malalason. Bakit? Sila ay doctrinally stable. Inaaral nila yan. Napatunayan nila yan. Marami silang kinonsulta ng mga taong bihasa sa Biblia.
Mga taong namayapa na at iniwan ang kanilang galing at iniwan sa mga kabataan. Pero sila, you have come to be continually in need of milk. Gusto nila, uminom lang sila, ayaw nilang humuya. For everyone who lives on milk is doctrinally inexperienced. Wala pong taong makita, wala kang makitang taong mature sa pananampalataya without reading and applying the Word of God. Wala. Kahit na mag-gym ka pa para ikaw ay lumakas at tumibay sa iyong pananampalataya. Walang ganun. Kahit ano samahan mong relihiyon, kung ang iyong pakinig spiritual ay sarado, you have this disease, the dullness of hearing, walang maturity na makikita sa iyo. Pero kung ikaw ay ngunguya, makukuha mo lahat ng mga sustansya doon sa nginuya mo at iyon ang gagamitin ng Diyos upang ikaw ay magmamature. Pero sila, matanda na sila pero gusto nila, gatas lang. Bakit? Mahirap ngumuya. Everyone who lives on milk is unskilled in the Word of God, doctrinally inexperienced, unskilled in the word of righteousness, since he is a spiritual infant. So yun ang problema nila. Yung mga tao na dumating sa kalagayan ng pananampalataya, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, pero infant pa rin. At alam mo na kung bakit. Sapagkat sarado ang kanilang spiritual na tenga. Verse 14, but solid food is for the spiritually mature, whose senses are trained by practice. Your senses trained by practice. Hindi ito nakukuha lamang sa prayer. Hindi masamang mag-pray for wisdom, for strength. But you have to practice it regularly. Yun ang pagpapala na kukuha ng isang Kristiyano sa kanyang pagpupursige na pumunta sa prayer meeting, pumunta sa Bible study, pagbukas ng mga salita ng Diyos. Yun ang kanyang napapala at ang sabi ng mundo, naglolokohan lang yung mga yan. Yung Biblia naman sulat lang naman ng tao yan. Pero sa Kristiyano, yan ay honey. Yan ang kalakasan ng Panginoon ibinibigay sa iyo. But solid food is for spiritually mature, whose senses are trained by practice to what? To distinguish between what is morally good and what is evil. Hindi ka na magtatanong doon sa isang tao, ate, ano ko kayang mabuting gawin? Pwede kaya to? Kung ikaw ay babad, praktisado ka sa salita ng Panginoon, mayroon kang unang tagapagturo, and that is the Holy Spirit. At gagamitin ng Holy Spirit yung salita na lagi mong tinutunghayan. Lord, siya na kaya ang aking pakakasalan? Ang sabi kasi ng mga magulang ko, alam mo ba anak, pag hinawi niya yung buhok niya, makita mo, tapyas yung tenga niya. Hindi bagay sa'yo. Lord, siya kayang papakasalan ko. Jeremy, may tapyas ba tenga? Wala. Wala naman. Ma-distinguish mo which what is morally good and what is evil. Ikaw makaka-distinguish nun. Hindi yung ibang tao. Ikaw mismo. Para makapag-decide ka kung mabuti ba ito o masama. O ito makakabuti ba sa'yo or makakasama sa'yo. Ang infant, walang ganun.
Walang ganun yung baby. Kung ano yung saksak mo, yun lang kanila eh. Tatahimik lang yan. Kahit tsupon nga lang, tatahimik na sila eh. Madali silang madaya. Ang sabi ng Bible, katulad sila ng mga gapdod sa dagat na kung saan yung hangin, doon sila. Kung saan yung alon, doon sila. Hindi sila stable. Wala silang patutunguhan. May Kristiyanong ganun. Lipat dito, lipat doon. Nakakita doon ng, nakakarinig doon ng lilipat sa kabila. Lilipat sa kabila. Para kayong talong, tanim na talong na lumaki na, binunot, tinanim sa kabila. Kasi nung mamunga ka konti, maliit, bilog, gusto mo mahaba, nilipat sa ibang lupa. Hanggang sa namatay. Ay, niwala ko, pag ikaw tinanim ni Lord sa lugar na to, dito ka lalaki, dito ka tutubo, dito ka mamumunga, dito ka mamamatay, maglilingkod ka sa Panginoon. Yun ang aking paniniwala. Kaya nga hanggang ngayon, nandito pa ako eh. Ilang taon na ako dito. Nagsawa na yata kayo sa akin. Kaya pumalya-palya na ako para hindi kayo magsawa sa akin. Kaya naglikha, tumawag ang Panginoon ng maraming mga pastor. Mayroong pastor na maigsi, mayroong pastor na matangkad, mayroong pastor na hihirang pa ang Panginoon ng mga pastor. Kaya nga mayroon tayong tinatawag ngayon pa lang, pastor yan, pastor long, pastor short, pastor wide. Pag-pray natin, si Kuya Lito, gusto natin magpastor yan. Kaya nga, umaakyat sila sa mga hagdanan. Dahan-dahan natin silang inaakyat kasi yun ang kanilang pinaka-training. Pagdating ng panahon, tatayo sila rito. Si Pastor Fred nakatungkod na nandun. At lahat ng mga miyembro, matanda na, nagmamano pa sa akin. Sana ganun nga. Lord, wag mo muna akong kuhanin. Gusto ko pang makitang may anak si Jaira na 5. Gusto pang makita si Kobe naman ang nagpipreach dito. Pero imposible na yon. Hayaan mo nang pumalit sa tatay niya, magpadyak-padyak doon sa drums. Ngayon gusto ko makita yung mga behavioral signs ng isang infant, ng isang baby sa harapan ng church. Sa harapan ng Diyos. Ikaw ba to? Wala sakitan ha? Tanong ko lang, ikaw ba to? Kung ikaw naman, wag mo aminin. Tularan natin yung mga congressman, walang aminan. Kahit bilyon na ang binubulsa. Wala, hindi ko alam yan. DPWH siya may kasalanan yan. Wait, hindi kasali dito ang politika ha. Ginigising lang namin kayo, may mga pastor pa namang involved dyan. Kung involved naman kayong totoo, kahit 100 million lang sa amin. Para lang makabili kami ng sariling lupa na malaki at hindi kami nagkukumpul-kumpulan dito. Anyway, marami tayong mga politician na ginagamit ni Lord sa gawain ng Panginoon. At isa na rito yung si Konsehal Gary Pamorca at kasama si Sister Malin. Nasaan na ba sila? Maraming salamat po pala sa inyo mga blessings. Alam ko, pagpapalain ka ng Panginoon ng higit pa sa inyong inaasahan. Now, behavioral signs. Ikaw ba to? Are you prideful and defensive? Do you reject advice from elders? Mag-a-advise yan. Kaya nga tinawag silang mga elders. Pag nakita sila ng hindi maganda, iko-correct ka nila para sa iyo. Para sa ikabubuti mo, hindi naman para sa kanila eh. Mabuti na sila eh. Ikaw gusto makitang mabuti na. Are you resistant to correction? Even constructive criticism? Ikaw ba yan? Are you emotionally unstable? Yung ngayon ay bati tayo, bukas pagkaaway tayo. Tapos bati na naman tayo. Are you easily angered? Easily offended? Easily frustrated? Or quick to express displeasure?
Ayoko na dyan. Ganyan na mga yan. Do you act like a special customer in a church setting? Gusto mo ba special ang treatment sa'yo pag pumasok ka sa church? Kailangan lahat kakamay sa'yo. Kailangan lahat babatiin ka. Paano kung hindi ka na mabati? Eh, pumunta ka lang naman para batiin ka eh. Na mag-birthday ka na lang araw-araw. Do you feel impatient with God's timing? Minsan inaapuran ng tao ang Diyos eh. Lord, by hook or by crook, kailangan ibigay mo sa akin to. Do you hold grudges or having difficulty forgiving others? Meron ka bang kinikim-kim? Or di kaya ikaw ba'y mangangamkam? At nahirapan kang magpatawad. At sabi mo, hindi nga humingi ng tawad. Magpapatawad kung hihingi ng tawad. Ibig sabihin, ayaw niyang mag-move on. Do you love engaging in gossip and backbiting? Don't you care failing to show love and kindness and care to others? Ilan lamang yan sa mga bagay na ugali ng mga taong mga immature sa harapan ng Panginoon. Masaya po pag mayroong baby sa bahay. Amen? Sino may baby sa bahay? Kami, ang saya namin, mayroon kaming Kobe. Mayroon kaming, kailang wala yung iba eh. Pag may baby sa bahay, ang saya. Pag uwi mo sa bahay, kahit pagod na pagod ka, tanggal ang pagod, subukan mo, Jeremy. Try mo. Babalik na si Lord. Alam ng mga mag-asawa yan pag may baby. Masaya ang pamilya. Masaya ang may baby. Kasi meron tayong inihintay, meron tayong in-anticipate, meron nakakapagbigay sila ng inspirasyon sa buhay. Pero kung ang baby na ito, after 20 years, ay baby pa rin, ito ay disgrace. Kaya nga yung isa, may kinanta-kanta pa diyang special number pang bonjing na Kristiyano. Di ko lang alam kung sino tinutukoy niya at bakit napili niya yung bonjing na Kristiyano. Maganda rin naman kanta yon. Pampagising para makita ng isa kung ako ba'y... Ang 10 taong Kristiyano sa pananampalataya ay natutumba at gumagapang ay hindi nakakatuwa. Kung ikaw ay 3 taon na hindi ka marunong manalangin, ni ayaw mong magbasa ng Biblia, ni hindi ka umaten sa mga prayer meeting, ano tawag sa'yo? Ano ka? Madalas nating marinig yung talatang, do not neglect the assembling of the saints. Huwag niyong kaligtaan ng mga pagtitipon at patuloy mo pa rin yung kinaliligtaan. Ano tawag sa'yo? Mature Christian. Pero pag sinabihan kang immature, magagalit ka. Baka abangan mo pa sa kanto eh. Pero yun ka eh. Ikaw ba yun? Tandaan natin mga kapatid, the church is always in a battle. Gagawin ng demonyo, tatanggalan ka ng gana na manalangin. Tatanggalan ka ng ganang umaten. Tatanggalan ka ng gana
tanggalan ka ng ganang dumalaw. At kung ano-ano pang ginagawa sa church, aalisan ka niya ng gana. Bibigyan ka niya ng ibang mga gawain para doon sa gusto mo ay masunod mo. We are in a battle. Yun yung battle na kayo lang nakakita, kayo lang nakakadama, at mararamdaman na lang na iba kapag ikaw ay umiyak na. At kailangan mo ng kasama. So, anong gagawin natin? Paano tayo tumibay? Pagalingin natin. Lalapit tayo sa Panginoon. Pagalingin natin, Lord, nandito ako. Bukas ang aking taingang pisikal. Buksan mo, pagalingin mo ang aking taingang espiritual nang marinig ko ang iyong kalooban para sa akin. At magawa ko ang mga bagay kapag bibigay ng kaluwalhatian sa iyo at maging pagpapala ako sa aking mga mahal sa buhay at mga kapatiran. Huwag niyo ngayaan na tawagin kayong mga sanggol kay Kristo. Hindi masamang uminom ng gatas, kailangan natin yan. Pero kung yun na lang ang kakainin mo araw-araw, hindi ka lalakas. Kasi hindi na yun appropriate sa isang matanda. Kailangan mo na ngumuya, kailangan mo na ng solid food. Hindi tayo tinawag upang maging tagapakinig, tinawag tayo ng Diyos upang mga tagapagsagawa. So enough for sipping the milk, and we have to start chewing the meat of God's Word upang tayo ay lumakas, ang ating mga litid ay tumibay, at pagdating sa mga panahon ng kahinaan, tayo ay manatiling nakatayo. Yan ang paraan upang tayo ay mag-mature sa ating pananampalataya. Milk is for the new learner, but meat is for the vineyard worker. Nguya, lasahin mo, mag-serve ka, mag-pray ka, lumabas ka, magturo ka, isigaw mo sa mundo. Ikaw ay lingkod ng Diyos, isigaw mo ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi ka na bata. At ayaw mo nang magpatawag na ikaw ay bata. Tayo ay mga may sapat na nagulang upang makakitaan ng tinatawag na spiritual maturity. Tapos na po ako. May pabaon akong 2 talata. Isa na lang. Yung isa ay i-concise ko na lang. Yung talata na ginamit ko last Sunday. Ang sabi roon, sabi ni Paul, and this I pray, that your love, natatandaan niyo ba yun? The ultimate proof of a mature Christian is abounding love. And this I pray, that your love will abound more and still more and more and more. So, ang pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon, pwede mong payabungin yan. Mayroon kang karapatan, mayroon kang kalakasan, kapangyarihan, na payabungin yan, hanggang sa ang kahit kaaway mo ay kaya mo nang ibigin. Pabaon talata, 1 Corinthians chapter 13, verse 11. Paul said, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. But when I became a man, I gave up childish ways. Noong ako ikay maliit pa, nagsasalita akong katulad ng bata, nag-iisip akong katulad ng bata, nangangatwiran akong katulad ng bata. Pero nung ako'y lumaki, iniwanan ko na ang mga asal bata. Maraming salamat, mga kapatid. Magandang tanghali. Lampas ako ng 10 minutes, pero mali yung relo na yan. 11:30 lang. Closing na? Closing na? Okay. Wala na ibang gagawin. Tumayo po tayong lahat. Let us pray. Lord, we thank you for your message this morning. Nanawa, hindi lang kami narinig sa aming physical na tenga, kundi narinig din po, Panginoon, at naintindihan at pumasok ito
sa lugar ng aming espiritual na kalagayan. Salamat sa pag-iingat mo sa church na ito. Salamat sa mga kapatiran na ginagampanan nila ang iyong tawag sa kanila, Panginoon. Salamat sa mga tulong, tustos, ayuda, panalangin, ng mga pagpapala. Salamat sa mga akbay. Salamat sa mga inspirasyon. Salamat sa lahat. At kasama rin namin sa dalangin ito, sa oras na ito, si Maribeth Operio, Panginoon. Patuloy niyo po siyang palakasin sa kanyang physical na kalagayan. Comfort niyo po ang Operio family, Panginoon. Salamat po sa inyong patuloy na pag-iingat at amin pong patuloy na dalangin at inaasahan at pasasalamatan na rin, Panginoon, ang mga bagay na kailangan namin sa lahat ng araw. Lalo na ang kapayapaan ng isip, ng puso, at ang kalakasan ng aming pangatawan. Ikaw ang aming yaman, Panginoon. Ikaw ang aming doktor. Ikaw ang aming tanggulan sa lahat ng mga kahinaan at mga bagyo. Maraming salamat sa inyong katapatan sa aming buhay. Sa aming pansamantalang pag-iiwa-hiwalay, Lord, isinusuko po namin ang lahat ng mga bagay sa iyo. Nawain na bigyan po namin kayo ng kaluwalhatian, O Diyos. Nawain na itaas namin ng patuloy na i-declare namin ang inyong banal at dakilang pangalan. At dalangin po namin na matuto kami na magturo, magdala, maghatid ng iyong mga salita doon sa mga kaluluwa na naliligaw, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Sa inyong kapangyarihan, Lord, isinusuko namin ang lahat at inaasahan namin ang lahat at pinagpapasalamat namin ang lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang buong church ay magsabi ng Amen. Magandang tanghali po, mga kapatid. No. Ingat po sa pag-uwi para